Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. If ever maisasali o maibobroadcast na po ninyo ang mga kwentong ito, mga kwentong tunay na naganap sa akin, please use my alias bilang psychosomatic addict insane. Naganap po ito noong bago ako mag-grade 2 taong 1984. Bagong lipat lang kami ng bahay noon sa may bandang Balintawak sa QC. Hindi ko na po i-mention yung specific na lugar at malamang ay ibang establishment na rin po kasi ang nakatayo doon ngayon. Ang bahay namin ay may second floor gaya ng tipikal na mga apartments. Medyo maliit dahil mura lang ang upa. Yung hagdan nga po namin ay nasa gilid at pag akyat mo nga'y may 2 pinto para sa mga kwarto. Isang gabi ay naglalaro ako sa taas ng hagdan ng mga kotseng matchbox. Nakahilera ang mga kotse sa hagdan at isa-isa kong itutulak para dumausdos pababa sa mga steps ng hagdan hanggang sa makaabot sa sahig ng ground floor. Maingay ang laro ko pero dun ako masaya. Mga 3 beses kong inulit-ulit ang ganoong laro hanggang sa mapagalitan na ako ni mama dahil sa ingay na ginagawa ko. Naiistorbo din kasi ang panunood nila ng TV sa baba. Hindi ako nakinig at hinilera ko ulit ang mga matchbox sa sahig ng second floor para isa-isa na namang itutulak pababa. Noong itutulak ko na nga po yung unang kotse ko, may kamay na biglang malakas na tumulak sa akin sa bandang batok at nahulog ako sa hagdan. Nagpagulong-gulong ako pababa ng hagdan at tumama pa ang muka ko sa sahig ng ground floor. Hindi ako agad nakaiyak dahil sa gulat. Kasunod nun ay isa-isang naglaglagan din sa hagdan ang mga matchbox ko galing sa second floor na tila may tumulak sa mga ito ng sunod-sunod. Tumama pa nga po sa akin ang ibang kotse. Nakatitig ako sa madilim na kwarto sa taas at laking pagtataka ko dahil may narinig akong mahinang tawa at ito'y nagmumula po sa kwarto. Garalgal ang tawa nito na parang galing sa isang matandang may plema sa lalamunan. Agad na nagtakbuhan papunta sa akin ng parents ko dahil nadinig nila ang sunod-sunod na kalabog nung mahulog ako. Napasigaw na lamang ako sa takot at sa sakit na naramdaman. Nagtataka nga sila kung ano ang nangyari at bigla akong gumulong pababa ng hagdan. Agad akong chinek ni Papa kung may bali ba ako pero isang malaking bukol lang ang nakita nila sa gawing batok ko. Magmula nga noon, Sir Red, hindi na ako umakyat sa kwarto namin lalo kapag wala akong kasama at sasapit ang gabi. Makalipas ang ilang linggo mula noong mahulog ako sa hagdan ay sabay kaming nagkasakit ng mas bata kong babaeng kapatid. Nilalagnat kami kaya pinatingnan kami sa klinik ng mama ko. Kaso wala naman daw makitang problema yung doktor. Ang siste, niresetahan na lang kami ng paracetamol para daw bumaba ang lagnat at magpahinga lamang daw kami. Umabot ng 3 araw. Parang walang bisa ang iniinom naming gamot. Walang nangyari at hindi bumuti ang aming kondisyon. Nilalagnat pa rin kami. Nang malaman ng kapitbahay namin,
Sinabihan niya agad si mama na dalhin kami sa magtatawas na kilala niya. Baka daw ang nangyari nga sa amin ay namatanda sa kalalaro namin sa may bakanting lote sa tapat ng aming bahay. Nagkasakit din daw kasi ang anak niya noong nakaraang linggo matapos ding maglaro doon at gumaling lamang nang dalhin nga itong anak nila sa magtatawas. So kinagabihan ay dinala kami ni mama sa magtatawas at hinilot nga niya kami. Matandang lalaki ang magtatawas at sa tingin ko nga ay nasa mahigit sa 60 anyos na. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ko pero hindi pa pala doon nagtatapos ang panggagamot niya. Nakita kong kumuha siya ng isang plangganang may tubig at nagsindi ng kandila. Nag-orasyon at tila binubulungan niya ang kandila at matapos nun, ipinatak niya ang mga luha ng kandila sa tubig. Ang mga salitang kanya nga pong iniusal ay hindi ko maintindihan. Ilang saglit pa ay biglang lumutang ang mga kandila na nahulog sa ilalim ng tubig at kitang-kita ko na bumuo ito ng hugis. Ang nabuo ng kandila ay parang hugis kalbong ulo na may matulis na ilong at mahabang baba. Napaisip tuloy ako na parang nagmagic si Tatang. Kinumpirma nga ng magtatawas na isang duwende ang nagbibigay sa amin ng sakit. Hindi makapaniwala ang mama ko sa nakita at tinanong ang magtatawas kung paano kami tuluyang gagaling. Ang sabi ng magtatawas, mag-aalay daw siya ng alak at pagkain sa bakanting lote kinabukasan para tigilan na kaming magkapatid ng duwendeng iyon. Wala namang pinainom na gamot o anuman ang magtatawas pero binigyan niya kami ng isang maliit na telang nakabilot at may laman sa loob. Kailangan daw ipin namin iyon sa damit namin sa lahat ng oras para sa proteksyon namin laban sa mga lamang lupa o engkanto gaya ng duwende. Kinabukasan ng hapon, matapos ang pag-aalay ng magtatawas, himala po na gumaling kami ng kapatid ko. Magmula nga noon, hindi na kami naglaro sa bakanting lote sa tapat ng bahay. Tumagal lang kami ng 1 taon sa bahay na iyon. Tinapos lang namin ang kontrata sa upa at umalis na din kami agad. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napakamalas talaga ng bahay na iyon. Wala kaming tubig at kailangang mag-igib pa sa kabilang kalsada. Parati rin kaming nagkakasakit ng kapatid ko. Ang papa ko naman ay nawalan pa ng trabaho at mabuti na lamang nakapasok siya kaagad sa isang bagong kumpanya. Naalala ko pa nga noon na lagi akong inuutusan ng mama ko na pumunta sa bahay ng tita ko na malapit lamang din sa inuupahan namin. May kukunin daw akong pera sa kanya. Yun pala, nangungutang si mama para may pangkain kami. Talagang napakabigat ng buhay namin, lalo nung panahon na nakatira pa lamang kami sa bahay na iyon. Hindi maipaliwanag pero kakaiba ang aura at sadyang napakasama ng kapalaran namin nung kami ay naninirahan pa doon. Ang maswerteng pangyayari lang siguro na naganap ay noong matapos ang kontrata namin sa upa at yung nakahanap agad kami ng malilipatan sa kabilang barangay. Pero yun ang akala namin. Medyo malaki ang bagong apartment na nalipatan namin. May 2 kwarto sa itaas at ang hagdan ay nasa gitna ng bahay na parang divider ng buong ground floor. Sa sobrang laki nga nung bahay, Sir Red,
Yung kalahati ng ground floor ay inuukupa ng nanay ng may-ari ng bahay. Pumayag naman ang magulang ko sa ganoong setup dahil mas murang pinapaupahan ng may-ari. Hindi naman kasi kami mayaman at wala na talaga kaming choice nung panahon na iyon. Yung nanay ng landlord namin ay nasa edad 90 plus na at talagang mahina na. Hindi na siya nakakapaglakad ng mag-isa at lagi na nga lang pong nakahiga. Madalas ay nanonood lamang siya ng TV o di naman kaya'y nakikinig ng radyo. Meron naman siyang tigapag-alaga kaya hindi naman siya nahihirapan. Kung gusto niyang lumabas ng bahay o kaya ay may check-up ay isinasakay siya sa wheelchair nung nag-aalaga sa kanya. Pinagbabawalan kami ng parents namin noon na pumasok sa area niya. Baka daw kasi makaistorbo kami sa pagpapahinga ni Lola at mapagalitan pa kami. May kahoy na divider ang bahay sa gitna pero parang accordion cover lang yun na may mga design na mga butas na hugis bulaklak. Pwede mo nga itong ilipat-lipat ng lugar kung saan mo gusto ipangharang. Yung mga batang 80s malamang ay alam na alam ang dinedescribe ko. Madalas ay natatanaw namin kung ano ang ginagawa ni Lola kapag nakatambay kami sa dining area. Dahil kitang-kita namin siya sa mga butas ng divider. Minsan ay ipinatatawag niya kaming magkapatid at kinakausap. Sa pakiwari ko nga'y baka naboboard din kaya yung matanda kung kaya't nakikipagkwentuhan na lang sa amin. Sa katunayan, mabait si Lola sa amin. Lagi siyang nakangiti kapag dumarating na kami galing sa school at nakikipagkwentuhan o nakikipag-usap kapag may pagkakataon. Mga ilang buwan ang lumipas, biglang pumanaw si Lola. Ang sabi sa amin, hindi na raw gumising. Nasa school kami ng kapatid ko nang madiskubre na patay na si Lola. Pag-uwi nga namin ng bahay nung hapon na iyon ay nakita ko yung driver ng landlord na nagliligpit na ng mga gamit ni Lola. Napatanong tuloy ako kay mama kung nasaan na si Lola pero hindi siya sumagot at naiiyak na lang. Alam kong wala na si Lola. Kinabukasan ay naglinis si mama sa area ni Lola at inilipat na yung sofa at TV namin doon. Sa uling gabi ng lamay ni Lola sa funeraria pass, pumunta si mama kasama ang ilang kapitbahay. Mga 2:00 na raw ng madaling araw nang makauwi sila. Pagbukas nga daw ni mama ng front door, napansin daw niyang may mga patak ng dugo sa sahig ng bahay. Siyempre agad niya itong sinundan hanggang sa makarating siya sa banyo namin na malapit sa likod bahay. Binuksan niya ang pinto ng banyo at switch on ang ilaw. Nakita raw niyang ang mga patak ng dugo ay nakapalibot sa toilet bowl. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Muntik na nga din daw siyang mapatili. Nagmadali umano siyang tumakbo paakyat ng kwarto at pinilit na matulog na lamang. Pagkagising niya kinabukasan, himalang nawala ang lahat ng patak ng dugo sa sahig at yung nakapalibot sa toilet bowl. Doon napatanong si mama, panaginip o malikmata lamang ang nangyari? Hindi ko alam ang istorya na ito dahil hindi naman kwento ni mama sa amin. Naisip siguro niya na baka kung ikikwento niya rin sa amin ay baka matakot lamang kaming magkapatid. Sa katunayan ay nalaman ko lamang ang tungkol dito nung maikwento lang niya ito sa mga tita ko nung isang beses na dumalaw ang mga ito sa bahay at nag-iinuman sila. Siguro ay may tama na si mama
kaya napakuwento na o baka gusto niya lamang takutin ang mga tita ko. Isang araw ay lumabas kaming mag-anak para mamili ng gamit sa school. Maghapon ay wala po kami sa bahay at halos gabi na nga kami nang makauwi. Pagbukas ng front door at ilaw, agad kaming pumasok sa bahay para ilapag ang aming mga naipamili. Nagbihis na kami at kumain ng na-take out na hapunan. Pagkatapos kumain ay pumwesto na kami sa sofa para manood ng TV ng sama-sama. Yung TV namin noon ay yung lumang style na black and white na may sliding cover sa harap. Para siyang mahabang cabinet na kahoy at may built-in na speakers sa magkabilang gilid. Dahil flat yung ibabaw ng TV, doon nakapatong ang mga picture frames namin at ilang trophies ni Papa sa bowling. Nang mapadako doon ang tingin ni Mama, nagtaka daw siya dahil nakatalikod lahat ng picture frames namin. Napansin ko rin talaga yun nung nanonood na kami ng TV pero hindi ko lang sinabi sa kanya. Binalik na lamang niya sa dating pwesto ang mga frames at binaliwala na lamang niya sa kananood na lang ulit ng palabas. Magmula noong insidenteng iyon, sa tuwing uuwi kami ng gabi at walang naiiwan na tao sa bahay, lagi nang nakatalikod ang mga picture frames tuwing madaratnan namin. Nang maglaon ay hindi lang picture frames namin na nakatalikod, pati na rin ang mga kalendaryo sa bahay ay nakatalikod na rin. May mga kalendaryo kasi kaming nakasabit sa pader at nakatayo sa ibabaw ng refrigerator. Walang makapagpaliwanag kung bakit ganoon pero hindi naman ako natatakot noon. Basta't ang sabi ni Mama, huwag na lamang daw naming papansinin. Sumapit ang Pasko at masaya ang buong kabahayan dahil dumating ang mga tita ko galing ng probinsya. First time namin na mag-celebrate ng Pasko sa bahay na iyon kaya gusto talaga nila Mama na maging masaya. Matapos ang kainan nung gabi ay nagsayawan at nag-inuman na sila noon sa salas. Habang sa kalagitnaan nga daw ng pagsasaya, walang ano-ano'y may narinig kaming malakas na kalabog galing sa kwarto sa taas. Yung tunog na parang may nahulog na malaking bagay sa sahig. Maririnig talaga iyon dahil kahoy ang sahig namin sa second floor. So agad na umakyat si Mama sa taas dahil akala niya ay yung isa sa aming magkapatid na ang nahulog. Pagbukas nga niya ng ilaw, wala pong tao. At wala namang nahulog na kung anuman sa sahig. Bumaba siya at sinabing wala namang kakaiba, kaya nagpatugtog na lang ulit sila at itinuloy ang kasiyahan. Makalipas ang ilang minuto, narinig na naman namin ang tunog na parang may naglalakad na ng padabog sa second floor ng bahay mula sa kwarto papunta sa kabilang kwarto. Pabalik-balik ito sa dalawang kwarto at parang galit na galit. Nagkatingina ng mga tita ko at agad na pinatay ang stereo component. Nakinig sila saglit pero huminto naman ito agad. Bigla silang nagkatakutan at nagpasyang itigil na lang ang pagpapatugtog ng malakas. Sabi na lang ni Mama, baka si Lola daw yun at naiingayan na sa kanila. Nung dumating ang bagong taon ay naulit na naman ang pagdadabog ni Lola. Nang mga oras na iyon ay nagkakantahan naman at nag-iinuman ang mga tito at tita ko sa bahay bago magputukan at sumalubong sa bagong taon. Hindi pa nagkakasarapan ng kasiyahan
Nakarinig na naman kami ng mabibigat na yabag mula sa second floor. Nagkatinginan ang lahat ng mga nakarinig at nagsabi na lang si Mama na hinaan na lang nila ang kantahan at kwentuhan para hindi maingayan si Lola. Ang pinakamatinding pagdadabog na nangyari ay noong sumapit na ang 12:00 ng hating gabi at nagsimula na ang putukan sa labas. Nagsimula na naman ang mabibigat na yabag mula sa second floor namin na parang mga kabayong nagtatakbuhan sa kahoy na sahig. Malakas at pabilis ng pabilis. Wala na kaming nagawa kundi lumabas na lang ng bahay sa takot at nanood na lang ng fireworks sa labas. Nang matapos ang putukan ay saka lang kami naglakas loob na pumasok ulit ng bahay. Wala na rin ang pagdadabog mula sa second floor at natahimik na ulit si Lola. Hindi namin makumpirma kung tunay bang si Lola ang nagdadabog. Kung siya nga ba ang gumagawa ng tunog sa second floor ng bahay. May mga kapitbahay kasi kaming nagsasabi na may nakikita daw silang matandang babae na palaging nakadungaw sa bintana namin sa second floor. Natatanaw daw nila iyon kapag dumadaan sila sa tapat ng bahay namin. Base sa kanilang pagsasalarawan, nakaitim daw ito na parang Filipiniana na blusa at nakaitim din daw na belo na tumatakip sa ulo at kabuuang mukha nito. Hindi ko pa siya nakikita. Pero pati ang mga kalaro ko ay nagsasabi na nakita na rin daw nila iyon doon. Minsan nga isang gabi ay nagkukwentuhan ang mga magulang at mga tita ko sa salas. Ako na may nakaupo lamang sa sofa at katabi ko ang mama ko at sa kabilang dulo nito ay ang tiyahin ko. Sa kalagitnaan ng kwentuhan nila ay sabay-sabay kaming tatlo na nakaupo sa isang sofa na napatingin sa taas ng hagdan. Madilim doon dahil wala namang tao sa taas para buksan pa ang ilaw. May nakita talaga kami na isang pares ng mga paa na bumaba sa hagdan. Nakabakya ito ng kahoy at kitang-kita ang laylayan ng mahabang palda nito na kulay itim. Nakapagtataka dahil walang tunog na maririnig sa bawat paglapat ng bakya nitong kahoy sa hagdan. Dahan-dahan pa nga ang hakbang nito. Bumaba ito ng 3 baitang at bumalik ulit ng paatras. Alam mo yung parang nagre-rewind ang mga paghakbang pababa. Nagkatinginan kaming tatlo ni na mama at maging si tita na para bang nagtatanungan sa isa't isa at sa isipan namin ay naglalaro kung nakita ba talaga namin ang mga paang iyon. Hindi kami kumibo pare-parehas at naisip ko na baka guni-guni ko lamang iyon. Sumali na lang ulit sila mama at tita sa kwentuhan ng grupo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, mga ilang minuto lamang ang nakararaan ay sabay-sabay na naman kaming napalingon sa taas ng hagdan. Kitang-kita naming tatlo na may bumababa na namang mga paa at nakasuot ng bakya. Gaya ng dati. Pagdating nito sa 3 baitang, ay bumalik na naman ito paakyat na parang nire-rewind. Para bang gusto niyang bumaba pero nagdadalawang isip. Hindi ko na maitago ang pagtataka dahil sa mga nakitang iyon. Kinalabit ko na lamang si mama ng palihim at tinitigan siya sa mata. Nakita ko nga ding tumititig pa rin siya sa hagdan na parang inaabangan kung bababa ulit ang mga paang nakabakya. Pero nung tumingin na siya sa akin pabalik ay umiling lang ito saka bumalik sa pakikipagkwentuhan.
Ang tita ko naman ay hindi na tumitingin sa hagdan, pero para nga siyang namumutla na. Sa ikatlong beses, naulit na naman ang kanina pa namin nakikita. Katulad ng dati, sabay-sabay na naman kaming napalingon sa gawing iyon ng hagdan. Nakita namin na humahakbang na naman pababa ang mga paang nakabakya at bumabalik sa tuwing aabot sa ikatlong baitang. Napapikit na lang ako at naramdaman kong tumayo si Mama. Hindi na siya nakatiis at umakyat siya sa hagdan para buksan ang ilaw doon. Wari gusto niyang makita kung sino talaga yung bumababa ng paulit-ulit at pagbalik nga niya sa sofa, alam kong nag-aabang na siya kung mauulit pa ang pangyayaring iyon pero hindi na. Yun kaya si Lola na sinasabi ni Mama na madalas na nagdadabog sa taas kapag maingay kami? Magmula nga nang maranasan namin ang mga ganitong pangyayari sa bahay ay hindi na kami masyadong nag-iingay at hindi na rin kami nagpapatugtog ng malakas. Minsan ay hindi maiwasan na mapapalakas ang boses at tawanan sa tuwing may kasiyahan, kaya't naririnig pa rin namin ang dabog ni Lola. Yun ang pinakasignal para hinaan namin ang boses at tugtugan. Ang nakapagtataka lang sa buong pagtira namin sa bahay na ito ay sa tuwing birthday o death anniversary ni Lola, lagi kaming nakakaamoy ng kandila at bulaklak sa buong bahay. Humahalo din ang amoy ng paborito niyang pabango sa hangin. Mapapatingin na lang kami sa kalendaryo at doon na namin maaalala na may okasyon nga pala si Lola sa araw na yun. Ipinagtitirik na lang namin siya ng kandila at nagdarasal para sa kanya. Kumbaga nasanay na kami na may kasama nga kami sa bahay na hindi nakikita pero nararamdaman at naaamoy lamang. Noong araw ng paglipat namin sa bagong bahay ay 2 hakot ang ginawa dahil maliit ang naarkila naming truck. Nauna ang mga magulang at kapatid ko sa first trip kaya naiwan muna ako sa bahay. Habang hinihintay na makabalik yung truck, ay isa-isa kong pinuntahan ng mga kapitbahay at mga kaibigan para magpaalam. Nang bumalik na ang arkiladong sasakyan, ay agad naghakot na ulit ang mga pahinante at nang matapos ay sumakay na rin ako. Ini-start na nga ng driver ang sasakyan at bago pa kami umandar, napalingon ako sa bintana ng second floor ng bahay. Doon ay nakita ko na may nakadungaw na matandang babae na naka-Filipinyanang itim at ganun din ang kulay ng belong tumatakip sa buong mukha niya at sa direksyon ng kanyang katawan. Alam ko na nakatingin siya sa akin. Sa una't huling pagkakataon, nakita ko din siya sa wakas. Sa likod ng isipan ko, tila ba'y namamaalam na rin siya sa akin dahil lilisanin ko na ang bahay na kahit papaano napamahal sa akin sa loob ng maraming taon.